So ayan mga kabayan, muli maraming salamat po sa walang katapusang biyaya. Meron namang biyaya mga kabayan, may nawala, may papalit, may darating, may mawawala. So ganyan na po talaga ang buhay mga kabayan. Umiikot lang tayo sa wala, meron, wala, meron. So para siyang gulong na kapag umandar ang sasakyan, ikot ng ikot para makarating sa paroroonan. Yes! Ito ang aming, gaya ng sinabi ko mga kabayan, meron tayong sponsor last few months, and then nawala, and then syempre matik tayo ang nagbigay. And then after that, meron dumating na hindi natin inaasahan kasi may mga tao talaga mga kabayan na talagang dakila ng kanilang puso, no? Bukas ang kanilang kaluluwa, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso para sa mga kababayan natin na lubos ang nangailangan. Kaya maraming salamat po, Tita Dina from Hawaii. So ito na po ang kaniyang pinadala. Actually po mga kabayan ay $250 yung pinadala niya. No? Ang $50 para doon kay Mami D, doon sa Valentine's Day. So, hindi ko pa nabigyan si Mami D ng regalo. So, bibigyan ko na lang ng souvenir si Mami D galing kay Tita Dina para kahit papaano ay meron siyang remembrance na sa pagmamahal na binigay ni Tita D. And then, yung $200 mga kabayan ay budget yon kay Tatay Ronnie, kay Kuya Marwin at kay Kuya Bentot, no, para dito sa pagkain nila. So tamang-tama nagbigay ko last week o last few weeks po mga kabayan, no, na binigyan natin sila ng grocery and everything. Then the following week po mga kabayan ay nabigyan naman sila ng cash na tig 1,000. Galing naman din po yun kay Sir Lando. So ngayon po mga kabayan, yung 10,000, no, binilhan natin sila ng assorted groceries, no, na kaya lang ubusin o sobra pa, hindi lang maubos ng isang buwan po mga kabayan, lalo na bigas. Yung bigas ko nandyan pa, nangalahati pa ng mga kabayan. So imagine na, nangalahati pa yung bigas. Then plus eto na naman. So bumili na ako ng bigas po mga kabayan. Kailang hindi ko dinala lahat. 'Di ba? Hindi ko dinala lahat. Although meron silang yung lagayan dito para sa RET, no? Yung iba ni RET pa din. Pero nakarami na silang ganito. Kasi pang RET nga, no? Panglaban sa RET mga kabayan. Tapos hindi ko pa nga nadala yung maleta na pinabigay din ni Ate Sina, lumang maleta na pinabigay para doon imbakan ng mga pagkain para hindi magalaw ng RET. Nakalimutan namin, no? Kasi galing kami sa kabilang bundok pala. Hindi rin namin madala kasi galing kami sa kabilang bundok. So ngayon, yung 10,000 ay naggrocery nga ako, more or less nasa 6,500 or 7,000, no, yung ating nabili lahat. May ulam, nagpabili din ako ng karne. Hindi ko naman din sila mabigyan ng maraming ulam mga kabayan. Bumili na ako ng karning baboy, tapos isda. At least meron silang choices mga kabayan, no? And then yung iba, yung mga dilata, mga ganyan, no, pati itlog din, inano ko na rin, plus itong pang merienda mga kabayan. Tapos bumili din ako ng tinapay, pinang merienda namin kanina. And then yung sobra po doon mga kabayan, yun po yung ibibili ko, no, kapag tuwing punta ko dito, pambili ko ng ulam, no. Hindi naman pwedeng bibili ako ng ulam mga kabayan na bultuhan kasi wala silang ref, masisira lang. So, pang lang, katulad ng karne, ang karne, tatagal naman, adobuhin nila. Then, yung tilapia, tatagal naman kung iprito nila. So, pwedeng ganun. The rest, ay papunta-punta tayo dito, yun po yung bigay-bigay natin. So, ano nga ba ang sa ngayon, no? And then, yung iba to follow na lang, tulad ng ulam. So, mayroong bigas. Ang bigas din, no, 3 bigas to mga kabayan. Yung 2 nasa sasakyan lang kasi pag ibigay ko na naman. So at least nabili ko na at ready na lang pag once na maubos. So tatawagin na lang namin dyan si Marwin. Marwin, paakyatin mo si ganito, akyat kasi nung available. Kunin mo yung ulam, kunin mo yung bigas. So ganun ang ginagawa namin dyan mga kabayan. May sponsor o wala,
ganyan ang ginagawa namin. Kasi dadaan lang namin tapos tinatawag lang namin sila. Or pag wala talagang sasagot, bababa si Makoy or si Jacoy. Okay, so ayan. And then, itong lata mga kain biscuit. Siyempre, itong itlog. May manok. Manok. Palimliman mo. Mamimisa na. Limlim manok. Sisiw. Uya. Ipalimlim mo ka nung nagmanok kay maglimlim. Malukob. Palukuba mo ng manok. Ha? Nabasa. Nabasa na ilo. May sisiw na. Dito mo paano? Dito. Ukoy. So, ayan, mga kabayan. Kasi minsan naghahanap din sila ng ng ukoy. Wala pa daw sisi. So, mayroong listahan sa utang. Baka mamaya may pupunta ito. Akala lang titinda si Tatay Romy. Listahan utang, ha? Mga tindahan. Ano gagawin mo dyan? Ha? Lista ng Ano gagawin mo? Tabako daw. Tapos binilang ko rin sila ng Royal mga kabay. Paminsan-minsan lang na matikman yan. No? And then, minsan naghahanap sila ng instant. Minsan lang naman to nila matikman. Yung instant noodles po mga kabayan, naghahanap sila. Bumili lang ako ng ilang piraso. Then, ang importante, marami silang sugar. Meron pa naman sila kasi nung last time, ang daming kape, maraming sugar and everything. Nagdagdag lang talaga ako. Plus, ito, ayan, panimpla. Dinagdagan ko na rin yung nila, suka, tuyo, mantika. Dinagdagan ko na. At bumili din ako ng malalaking maling. Yan. So, ilang pang piraso to. Marami pala tong yung noodles. Tapos mga dilata na, ito, mga assorted canned goods nandito na, hindi ko na nandito na, ayan. Ayan, mga kuya? So, ayan, assorted canned goods na nandito na po mga kabay. Hindi ko na tanggalin dyan. Mga dilata. Panggulay. Ito, hindi na kailangan sa gulay, ha? Kainin na to, buksan lang ganito, tapos kainin, eh. Hindi na lutuin. Buksan lang, ganun na lang, tapos kainin. So, ibalik ko na dito, ha? Para mo. So, ayan. And then, alam nyo na, di ba? Kabibigay lang natin ng cash sa kanila. So, hindi mo na natin bibigyan ng cash ngayon kasi wala naman silang bibilhin. No, wala naman silang bibilhin. At saan sila pupunta? Wala naman din itong tindahan. Kundi kami lang talaga ang nagbibilis nila. Pero minsan, binibigyan natin sila. Pag halimbawa, yung sponsor binigay ng 1,500, sige, hindi ko na ibili ng grocery yan. Ibibili ko na and then cash, bigay ko na sa kanila. Pero, syempre, ang request ng sponsor ay yung grocery po mga kabing kasi yan ang pinaka-importante sa kanila, pagkain. So, nag-worried nga po, sobrang mapagmahal yung ating sponsor na si Tita Dina, nag-worried kay Kuya Marwin. No, unang-una talaga mga kabayan, nag-worried siya kay Kuya Marwin kasi si Kuya Marwin pumayat daw. No, hindi niya napansin si Tatay Romy and Kuya Bintot na pumayat din. Tatlo sila sabay. Buhat nung nag-uling sila na nagbisibisian kasi nga sabi ko, grabe yung pag-uuling mga kabayan. Puyat, pagod, bigat, lahat, sakripisyo and everything. Grabe po talaga yung puyat at pagod dyan sa uling. Binabantayan talaga nila ng 24 hours yan kasi pag nabutas yan, pag hindi nila nakita agad, no, ang mangyayari dyan is malulusaw. Masayang yung pagod nila. Wala silang maibenta. Ang mangyayari sa uling nila ay magiging abo. Kaya, kailangan puyatan talaga.
no? Kaya pumayat si Marwin, pumayat si Tatay Romy, nakita nyo naman, no? Pumayat si Kuya Bentot, lahat sila nagsipayatan. Kasi nga po, doon sa pag-uuling nila na talagang sobrang hirap at pagod nila doon, no? Pero wala silang mga sakit, no? Last time nga, may mga ubos na sipon, ganyan, lagnat, hindi nga sila pumayat no? Hindi nga po sila pumayat Ngayon lang talaga pumayat, no? Dahil wala naman tayong worried sa pagkain. Nadatnan ko sila dito, meron pa naman silang mga asukal, meron pang kape, lalo na kape kasi batil-batil ang kape nila. Meron silang bigas. Kumbaga, hindi sila nagutuman. Meron pa rin silang pagkain po mga kabayan. No, pumayat sila dahil sa trabaho nila. Katulad ngayon, si Kuya Marwin ay wala dito kasi bukod sa nag-uuling siya mga kabayan, habang nag-aantay siya na bago makalkal yung uling niya, nagsa-sideline na naman, no, tumanggap na naman ng trabaho, asarol doon sa kabilang bundok, no, kaya wala dito buong maghapon. So ibig sabihin, sumisidline, magkakaroon siya ng extra money, no, sa kanyang pagtatrabaho doon. Mas maganda pumayat mga kabayan sila sa trabaho, wag lang pumayat sa bisyo. Wag lang pumayat sa kaiinom nila doon sa baryo, wag lang pumayat sa kakabarkada nila diyan na uuwi ng ilang araw, madaling araw, to slashing and everything. So, hindi baling magtatrabaho ka, pumayat ka dahil sa trabaho, no problem sa walang sakit. Huwag lang pumayat dahil sa bisyo at dahil sa sakit. So, ganun. So, dapat ay yung $200 mga kabayan para yung papacheck up kay Kuya Marwin. Bukod doon sa concern ni Tita Dina na pumayat, meron kasi siyang napansin na di ba may nakikita tayo dito kay Kuya Marwin na meron din si Tatay Romy. Ayan ayan ayan. Pero hindi siya bukol. Para siyang parang bukol lang siya, tingnan. Pero parang keloids. Alam mo yung keloids na yung panasugatan ka na parang naging naging piklat na parang laman na umumbok, or para siyang nabakunahan tayo nung maliliit tayo tapos namaga. Parang ganon. Ganon din ang kay Kuya Marwin, ganon din sa kanya. Parang yung kay Kuya Marwin na nandito ay nakuha niya, no? So hindi po pumayat si Marwin dahil sa sakit or dahil sa kanya or dahil sa bukol na nandito sa liig, no? Dahil po 'yon sa sa pagtatrabaho niya. So worried lang naman. Napansin lang naman, no? At sabi ko nga, sila, mga katutubo, mga kabayan, yung ating mga kapatid, sila po ay lalo na pag nasa bundok po mga kabayan, takot sila pagdating sa sa gamutan, punta ng ospital, pa-check up, no, takot sila lalo na pag opera mga kabayan, operasyon ang pag-uusapan or yung matinding okay lang mga gamot-gamot. Minsan nga mga kabayan hindi pa yan sila ay inom ng gamot. Kasi experience ko yun, marami na ako natulungan ng mga aitas. Katulad ni Nanay Terry, di ba si Nanay Terry, dinala ko dito yun nung nagkasakit. Kung si Marwin ang magpapainom sa kanya, nagrereklamo siya. Ay, ano ba yan? Kainom ko lang kanang umaga, tanghali, iinom na naman ako. Di ba ang gamot, merong sinabing twice a day, once a day, thrice a day. O di ba? Merong ganon. Or before bedtime. O may mga ganon. Pero si Nanay Terry, pag nandito ako magpainom, wala siyang reklamo. Pag binigay ko, inom ka agad. Pero pag si Marwin na pag-uwi na ako, pinainom na ako ni Lori, pinainom na ako. Uminom na ako kanina, iinom na naman. Ganun sila. So, meron silang mga attitude, mga kabayan. At hindi lang si Nanay Terry, kahit si Kuya Bentot nung nagkasakit yan, Diyos ko, binilhan namin ng gamot yan and everything. Pero halos hindi nila magalaw-galaw. Mas gustuhin pa rin nila na organic or yung herbal ang kanilang iniinom, pinipiga, lahat ng mga alam nila sa sarili nila na gagaling sila or yung paniniwala nila or yung nagisna nila sa mga kanununuan nila, maghahanap sila dyan sa kabundukan, no? At yun ang igagamot nila sa sarili nila or sa sakit nila. So, ganyan sila, no? And, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Pero kadalasan,
no? Kadalasan po talaga mga kabin, takot sila pagdating sabihin na hospital, magpa-inject, takot sila, takot sila. Kahit si Nanay Fee, ano yung nanay ng Family Fernando, dinala namin yun sa hospital, no? Hindi rin nagtagal kasi takot din, no? May phobia sa mga karayom na tinutusok. Takot si nanay sa mga karayom tinutusok mga kabin. Kasi sabi niya, nabubuhay siya, sabi niya, buhay pa ako pero tinutusok na yung laman ko ng karayom o di ba? Iba yung nila, iba talaga yung paniniwala na pagdating sa gan, mas nangingibabaw yung kanilang takot, mas gusto yung pala herbal na lang. Kaya mahirapan po talaga pagdating sa medication or pagdating sa mga check-up and then pag merong i-request ang doktor, o halimbawa lang, ipagpalagay lang natin na si Marwin, yung bukol niya ay matindi, nakitaan sa doktor pag check up and then nirequestan ng mga laboratories and everything, tapos nakitaan and then ang result, ang finding, sabihin ng doktor, kailangan talagang tanggalin yan. Nako, ewan ko lang kung papayag si Marwin, iwan ko lang kung sa iba ay papayag. So, ganun po. Pag hindi, no, kahit nga sa mga unat mga kabayan, 'di ba? Ang dami ko na rin natulungan ng mga unat. Hindi lang ang mga kulot, no? Hindi lang ang mga kapatid natin dito sa kabundukan, ang mga aitas. Pati sa unat, hindi lang once, twice, thrice, but more times na ang dami kong natulungan. Grabe ang puyat ko, balik-balik sa hospital, grabe ang pila ko na daan-daang tao ang pipilahan mo para lang maporso mo na maoperahan, matulungan mo yung pamilyang iyon. And then after na waiting ka na para sa operasyon, and then waiting ka na, and then i-schedule ka na ng operahan, and then biglang back out. Gumastos ka na sa pagkain, gumastos ka na sa mga gamot, gumastos ka sa mga laboratories, gumastos ka ng gas, plus, napuyat ka, napagod ka, grabe yung sakripisyo mo and everything. Wala ka nang ginawa, kundi hala, sige ka ikot sa hospital, ilang buwan pabalik-balik. And then, ang ending back out. Dismayado ang mga sponsor. Number 1 ako. Kasi ako yung napagod ng bongga eh. Nakikipag-away ng mga nurses, nakikipag-away ng mga doctors and everything para lang talaga ma-proceed agad, para lang talaga ganito, ganyan. Kasi marami pang mga requirements, ang dami pang chuchu. Kailangan pang hanapin yung square root of 5. Diba? Mga ganyan, square root of 1,000, square root ng 1 million. Kailangan pang sagutin kung ano yon. Bago matanggap dyan sa ospital o bago ma-proceed yung And then, ang ending mga kabayan, mag-back out. Diyos ko, ang hirap mga kabayan. Grabe. Kaya ngayon, pagdating sa medication, pagdating sa mga may sakit and everything, medyo naglaylo talaga ako mga kabayan. Kasi nangyari na sa akin maraming beses eh. Hindi lang 1, 2, 3, 4, 5. Marami. No? Marami. Na ang daming perang ibigay, ang daming perang igastos, ang daming perang plus puyat, pagod and everything, din back out. So, si Marwin po, mga kabayan, walang problema. Nakita nyo naman, napapansin nyo naman, pagdating sa kain, malakas kumain. No? Kung anong mga dala namin, merienda, malakas magmerienda. Walang problema sa pagkain nila. Nandyan. No? Magaling silang kumain, makikita mo, masaya ka na nakikita mo sila na masarap silang kumain. Kasi ang gusto ko makita ko pag may mga dala ako, may mga pagkain, ang sarap kaya tingnan na yung taong nilutuan mo, yung taong sinaingan mo, yung taong pinakain mo, tapos makita mo na yung masarap kumain. Ang sarap tingnan sa mga mata na nakikita mo silang nasarapan at nabusog sila. 'Di ba? So, and bukod doon, mga kabayan, no, ay magbigay ako ni Marwin ng vitamins or bumili muna ako ng pang 1 buwan. Subukan ko muna kung iinom si Tatay Romy. Hindi lang kay Kuya Marwin. Bumili ako diyan, sige, tagi-1 banig sila halimbawa, titinan ko kung iinumin nila, no, hahanapin ko 'yan, iinumin ba nila araw-araw, no, kung ano ding reaction ng kanilang katawan. Multivitamins lang, no, support lang sa ginagawa nila.
lahat dito sa kabundukan mga kabayan. Kaya bumili din ako ng pang isang buwan or 3 banig para sa kanila. Magdagdagan ko na lang yan kung tuloy-tuloy at nakitaan ko na okay. Pero sabi ko nga, ay maganda sila kumain at wala silang mga sakit. So, kailangan lang po talaga nila ay mag-take ng pagkain. Masustansyang pagkain. Buti nga mga kabayan, kahit paano, kahit mayroon silang pagkain dito, or maraming bigas, kahit paano kumakain pa rin sila ng root crops, maabutan ko dito. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung organic food na natitikman nila, which is maganda yun sa katawan ng mga kabayan. 'Di ba? Maganda, very healthy yung yung root crops. Walang makukuha doong mga kabayan, kundi maganda sa katawan. Kaya nadadatan ko sila dito, kumakain ng kamuti, kumakain ng gabi, minsan may kamuting kahoy, basta kung ano yung dati nagis na nila, yung kinakain lang paminsan-minsan nadatan ko dito, which is very good. Okay, so ayan po. Maraming salamat po, Tita Dina from Hawaii. O, pasalamat tayo, Tita Dina. Tita Dina. Binigay mo. Maraming pagkain. I love you. Kailangan pa ba ako ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't nakikita sa aking mga mata. Kinakailangan ikaw ay Panginoon. Ayong nagtatama ang aking bigkasin. Sa mata makikita. Kailangan pa bang ikaw ay lumapit? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't makikita sa aking mga mata. Ayong nagtatama ang aking Panginoon. Sa mata makikita. Sabihin mo dyan. Kailangan pa bang ikaw ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't makikita sa aking mga mata. Ayong nagtatama ang aking Panginoon. Sa mata makikita. Kailangan pa bang ikaw ay lumapit? Na mahal kita at wala nang iba. Basta't makikita sa aking mga mata. Maraming salamat po. Maraming salamat po yun na. Sabi lang na bata. Marang nga tayo mapagalak ka. Magawa na karbunam. I love you. Pagsalang puso, lahat I love you. Lahat sa bilibis ko sal. Lang oray lang kulay samis. Magtamas ang ibig. Lagkalubil naman ang gayang mo as naguma. Ay kumitsunga. Maraming salamat. Bilang gupin. Spear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sik bam, sik bam. Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang tuhod ko. Miha! Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit. Evento, Milo! Evento! Para evento!
Nagulawakan na natin. Taipan ti. So, ayan na po yung ating vitamins. Tagdalawang banig sila. Subok mo na. Vitamins! Araw-araw, isa. Aldo. Adlaw-adlaw. Aldo. Aldo, isa, miha, ha? Aldo, miha. Ha? Inumin mo na. Patubig. Inumin na. Inumin ito. Ulit-ulitin. Ay, nako, makaurit-utin. Okay lang yung maurit-utin. Pig. Painumin ko na kayo. Isa. Vitamins. Di ba, mga kabayan? Reklamo na. Inumin. Buti ko nandito ko araw-araw mga kabayan. Maano ko sila. Mapainom. Lanom. Ito kay Marwin. Bigay mo ni Marwin. Ha? Kay Marwin to. O ihulog ko na doon sa ano ni Marwin. Tapos ito kay ano. Ito kay Kuya Bentot. So pahingi akong tubig. Painumin ko na rin. Vitamins para sumigla katawan. So, no? Araw-araw inom ka ha. Miha. Araw-araw. Oh. Aldaw, miha. Aldaw, miha. Tago mo. Miha. Aldaw, miha. Ito si. Vitamins para lumakas ka. Vitamins. Uya. Kahalawi. Oh. Oh, yeah. Aldo. Miha. Mag-ano ka mo? Ba't ako na? Ang tinapay. Oh, iba naman tinapay yan. Iba naman yan. Iba yun eh. Biscuit naman yan. Biskuit. Ano? Ay, Ay, niya ba ilan? So, ayan pa mga kabay, wala dito si Kuya Marwin kaya hindi tayo makantahan kasi hindi pa dumating. Nandoon pa sa trabaho. Maraming salamat po, Tita Dina from Hawaii. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Baby